Apat na pwesto sa standings ang naglalayo sa Phoenix at Tropang Giga, pareho nilang target na makuha ang panalo dahil sila ay parehong nanganganib na masibak sa Final 8. Kaya naman kailangan nila ng matinding sanib, para sa pinakamalakas na restback before it's too late, dahil ang bomba na sisira sa kanilang misyon ay malapit nang mag-detonate. Ang tambak na panalo ng Phoenix kontra sa NLEX na isa sa malakas na koponan ngayong komperensya ay nagbigay sa kanila ng matinding sigla, nang harapin nila ang tropa para ipagpatuloy ang momentum na nabuo nila. Sa sobrang taas ng kanilang moral ay natanggal sa katawan ng token text ang kanilang espiritual sa unang dalawang quarter, swabeng-swabe ang kanilang mga galaw, parang hindi napapagod na kalabaw. Dahil natapos ang first half na abante sila ng 20, at sa takbo ng laban sa puntong yun ay mukhang uuwi uli ang TNT na sawi, parang walang mangyayari na maganda sa kanilang laro sa buong gabi. Umabot pa ng 23 ang distansya ng Phoenix sa tropa sa second quarter, sa pagpapalakas ni Jason Perkins na gumawa agad ng 21 points pagpasok ng halftime, sila din ay kumonekta sa 3 ng 10 of 18. Pero sila ay walang kaalam-alam sa nakaabang na malaking rally. Sila ay binagsakan ng TNT ng isang malakas na uri ng TNT, at dahil sa lala ng naging pagsabog pagkatapos ng period ay mukha silang babangungutin. Sila ay na-outscore sa period ng tropa, 42-19, na kumonekta din ng 6 of 9 sa 3-point area, sa pangunguna ng kanilang starters na nagsilbing firefighters nila sa third quarter. Umiskor si Williams ng 8, 9 kay Oftana at 10 kay Pogoy, at off the bench naman ay nag-ambag si Kim Auri ng 9 para tumulong na maapula ang apoy, at pagdating ng fourth period sila ay tuluyan ng napusoy. Kinuha ni Kelly Williams ang best player of the game, matapos niyang ibalik ang oras nung kabataan niya, nang magtala siya ng double-double, 17 points at 13 rebounds sa loob ng 31 minuto. Pumapalag pa ang Fuel Master sa simula ng final quarter, subalit makaraan na mabawi nila ang dalawang kalamangan ay kinontrol na ng Tropang Giga ang sitwasyon hanggang matapos ang laban. Ngayon ay kinakailangan ng ipanalo ng Phoenix ang kanilang huling dalawang laro, ngunit yon ay hindi pa rin maggagarantiya sa kanila na makakausad sa playoffs, kakailanganin din nila ang tulong ng ibang team. Ang huli nilang assignment ay ang Blackwater at Meralco, na katulad nila ay nasa labas din ng playoff picture, na naghahangad din na makasama sa next round, kaya asahan nila na hindi ito magiging madali. Kahit ang TNT ay hindi pa rin nakakasigurado na mapapasama sa playoffs, dahil sa sobrang dikitan ng standings ay pwedeng magbago ang kanilang mga pwesto pagkatapos ng elimination. Kung anong lakas ang ipinakita ni Perkins sa first half ay siya namang malas at The Hins na halos makaporma sa second half, na nakagawa na lang ng 5 puntos sa huling 24 na minuto. Ang kanilang magandang shooting sa unang dalawang quarter ay hindi na rin nila nasundan pagkatapos ng break, 2 3-pointer na lang ang kanilang naikonekta pagkatapos nilang makagawa ng 10.